views and opinions expressed by the host and the guests do not necessarily state or reflect those of the company and its management. UDDS, hosted by Marinette Gamboa, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS, walk with pride. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dadalawa lang tayo ngayon dito. Sir Egay, Secgen Egay. Gusto natin batiin ang lahat po ng UDDS sa buong Pilipinas. Alam niyo po, masaya ang hapong ito at masaya ang ating topic kasi mayroon tayong napakagaling na ano natin na ating guest for this afternoon, si Attorney Howie Calleja. At mamaya sasabihin mo kung sino si Atty. Howie Calleja o Howera Calleja, Secgen ha. Pero yes, bumabati muna kami. Magandang hapon. Ito po ang iyong Vice President. At nagsasabing dyan lang kayo, mag-react kayo at magandang ating topic. Okay, magandang hapon mga kabansa, lahat ng mga kasamahan natin dito sa United Defenders for Democracy and Sovereignty. Tayo po ay merong tatalakayin mga issue tungkol po dito sa usapin na medyo mainit na usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ano ba ang West Philippine Sea? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat pag-usapan? Ang mga bagay na dapat nating malaman? At ito po, papakilala po natin mamaya. Ang ating pong guest ay isang batigang abogado, kilala po sa larangan ng hustisya, no? At siya po ay nagtapos sa Ateneo de Manila Law School. Professor siya ng Ateneo de Manila Law School din at sa De La Salle College of Law. He is a licensed lawyer both in the Philippines and the New York, yes, USA. Okay, yes. Sabi nga niya, siya ay graduate dito at maraming napakagaling ng ating very intelligent, a good resource person regarding this EEZ. Ano ba yung EEZ? Exclusive Economic Zone. Siguro, papasukin na natin, ang gagawin kasi natin, papasukin na natin muna Director Gary, si Attorney Howard M. Calleja. No? Papasukin na natin siya. Okay, para maipakilala natin. Attorney Howard. Hi, Attorney. Magandang hapon. Attorney Howard. Magandang hapon po at magandang hapon mga tagapakinig. Good afternoon to everybody. Hindi ko lang nakikita lahat sa screen. Okay. Dadalawa pa lang kami ngayon. Mamaya po, darating po sila. Sandali lang, Attorney. Kami dalawa muna ni Secgen Edgar Bilayan. Welcome po sa ating program, Attorney Howie. At maraming salamat sa pagbigay mo ng yung oras at panahon para po matalakay natin na matalino ang usapin tungkol dito sa West Philippine Sea. At meron pa yata muna tayong ipapanood. Kasama ko dito pala ito, Attorney Howie, ang aming Vice President at incoming President ng UDDS, si Marinette Gamboa. Ganun po si Efren Reyes. Pero mamaya, parating na po sila mamaya. At saka si Tita Doray. So, yes po, good afternoon po. At siguro lang I just sent some videos just para lang. Yes. It can be a jump off to play muna natin, Attorney, ha? Play muna natin, ha? Be open to any questions later Play muna natin. Play muna natin yung video natin, Attorney. Director, play mo muna. Para ano po? And then, ano man ang mga question later on, I'm willing naman to
Nakasaad sa Article 56 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na ang Pilipinas ay may karapatang gumamit ng mga likas na yaman sa ating exclusive economic zone. Nakasaad din sa Article 60 na ang Pilipinas ay mayroong exclusive rights na magpatayo ng economic and industrial structures dito sa EEZ na ito. Nakasaad sa ating Article 12 ng ating saligang batas na ang yamang dagat sa ating exclusive economic zone ay dapat na proteksyonan ng bansa. Ang Pilipinas din ay mayroong eksklusibong karapatan at kalayaan sa paggamit ng yamang dagat. Matapos ang desisyon ng Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, na pabor sa Pilipinas, mas naging malinaw ang katotohanang walang historical o legal na batayan ang China na angkinin ang West Philippine Sea. Ito ay isang malaking panalo na dumagdag sa ating mga batayan. Ito rin ay patunay na dapat lang nating ipaglaban ang West Philippine Sea. West Philippine Sea, dagat ng mga Pilipino, atin ito. Magandang... Okay, napakaganda yung video natin, Sec Jen at Attorney. Napakaganda yung ating pag-uusapan ngayong hapon. West Philippine Sea, ipaglalaban mo ba o pamimigay mo na? Ano masasabi mo, Sec Jen? Well, bago yan, Attorney, magandang hapon muli. At medyo yata signal natin dyan, Attorney. Naririnig mo ba kami? Malinaw ba, Attorney? No po, although hindi ko lang makita yung video kanina, pero malinaw po. And hindi ko kayo makita kasi sa screen. Director Gary, hindi daw kami nakikita ni Hindi daw kami nakikita. ni Attorney Howie. Hello? Okay na ba, Attorney? Hindi pa rin. Hindi, yung screen lang ni Sir Gary ang nakikita ko pero walang picture. Ay, Gary, screen lang daw. Sandali lang, Attorney. Ayusin lang natin. Ayusin natin po. Sandali lang. Ayan, yan. Nakikita mo na kami. Opo, ma'am. Sir, Ayan, yan. opo. Okay. Yung na-play nyo sigurong video, isa lang pero 3 video po yon para lang mas malinaw sa mga nakikinig sa atin. Ilang 3 video daw yun, Direk Gary, para makita ng lahat ng... Direct Gary, i-play natin tuloy-tuloy para mas ma-appreciate ng mga manunood natin. And then pwedeng yung kopyahin na ho yung video para maikalat na rin sa iba. Opo, papadala natin po lahat. Meron tayong talking points po. Alam niyo po, Attorney, we are nationwide and international-wide. Mamaya po maraming magre-react. Marami pong members ng UDDS all over the country, from Luzon to Mindanao. Hanggang Barn po, maraming magre-react sa atin. Nakahanda na po sila magtatanong at magre-react sa ating usapin ngayong hapon. Marami pong nanonood sa atin ngayon, naka-live na po tayo. Kaya mamaya po, may mga habang tayo hinihintay natin, gusto po nating batiin sa Elizabeth Codapas Nasis. Magandang hapon, kabansa, watching from Barangay Tunasan, Muntinlupa City, ng chairman siya ng Tunasan Chapter. Si Jack Alejandro, ang isa sa ating Board of Trustee. Magandang hapon mga kabansa, mabuhay. At saka si Benjamin Kailing. Good PM po mga ma'am and sir sa host. 10 million strong. We walk with pride. Shout out po sa poblasyon ng Karanglan, Nueva Vizcaya. Shout out daw tayo. Shout out natin, Nueva Vizcaya. Shout out natin, Sec Jen. Shout out! Yan, okay. Kulang tayo. Marife David, good afternoon po sa lahat from Nueva Ecija. Dito po kayo mag-comment ha. Huwag niyong pinapadala kung saan-saan yung mga comment nyo. Dito po, ilalive po natin dito sa ating usapan, dito sa programa natin ngayong hapon. Ayun po, ikaw naman. Ang guest natin ay si Attorney Howard Calleja, isa pong batikang abogado. At sa kanya po natin maririnig ang mga usapin at ang mga paglilinaw
tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Director Gary, yung iba pang okay na ba? Play na natin? Sige, play natin para tuloy-tuloy tayo. Ang EEZ na ito ay mayaman sa mga isda, oil, gas at iba pang natural resources. Ang lahat na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Tungkulin ng Estado na proteksyonan ang yamang dagat natin sa West Philippine Sea. Ayon sa saligang batas, ang yaman dagat na ito ay para sa mga Pilipino lamang. Pareho silang mahalaga sa national integrity at soberanya ng bansa. Ang mga isla natin sa kalayaan ay nagsisilbing proteksyon ng bansa mula sa mga external threats. Ating tandaan na noong World War II, isa sa mga isla ng kalayaan ang ginamit ng mga Hapon upang simulan ang invasion ng Pilipinas. Hindi tayo dapat pumayag na maulit ito. Mayaman ito sa iba't ibang klaseng isda at nagsisilbi rin na marine sanctuary. 12% of the annual fish catch sa buong mundo ay mula sa West Philippine Sea, katumbas na yung ng $21 billion. Ito ang sumusuporta sa araw-araw na pamumuhay, pagkain at kabuhayan na libo-libong nangingisdang Pilipino. Alam natin na ang West Philippine Sea ay mayaman sa natural gas. Ayon sa research, bilyong-bilyong natural gas ang matatagpuan dito, lalo na sa Recto Bank. Ito ang bumubuhay sa mga Pilipino at sasagot na rin sa dekadang problema natin sa kuryente. West Philippine Sea, dagat ng mga Pilipino, atin ito. Naniniwala ang mga Chino na mayroon silang historical right sa pag-angkin ng West Philippine Sea. This is a lie. Sinimulan lamang angkinin ng China ang mga isla sa West Philippine Sea mula 1947. Inilabas ng gobyerno ng China ang mga mapa na naglalaman ng hugis U na 9-dash line. Ang mga isla at likas na yaman na parte ng West Philippine Sea ay nakapaloob sa 9-dash line. Ayon sa kasunduan, ang bawat bansa ay may eksklusibong karapatan sa mga dagat at likas na yaman na 200 nautical miles ang layo mula sa pinakamalapit na dalampasigan. Hindi nirespeto ng China ang kasunduan ng UNCLOS. Winner! Nakakalungkot. Kahit na may maayos na usapan, ay patuloy pa rin hindi sumusunod sa usapan ang China. May isang taon na ang mga estruktura na dinagdag ng China sa mga okupado nilang lugar sa West Philippine Sea. Muli na namang hinarang ng ilang Chinese vessel ang ilan nating mangingisda sa dagat malapit sa Pag-asa Island. There are still presence of Chinese ships at Julian Felipe Reef in the West Philippine Sea.
Philippine Sea, dagat ng mga Pilipino, atin ito. Ganda, meron pa ba part 3 yan? O yan na po. Nawawala si Attorney Howard Calleja dito. Hello? Ito po ako. Attorney? Kapabati muna ako. Hello po, magandang hapon mga kabansa. Medyo na-traffic po ako ng konti sa conference room ko. Ayan. Magandang hapon. Sa magandang talakayan natin ngayon ay ilabas ninyo ngayon ang inyong pagka makabansa. Ay opinion mo po, gusto naming marinig. Reaction ninyo, kung ano man yung mga gusto nyo sabihin na nasa inyong saloobin. Ilantad nyo ngayon dito sa programa. Huwag yung puro pabati po. Hi, mga pa-shout out. Tama na muna yon. Dito muna tayo sa pagiging makabansa natin ngayon. Ibuhos ninyo ang inyong saloobin. May isang video pa tayo. Oo. Isa pang video? Wala na. Okay. Saan na si Attorney Howie? Nawawala. Attorney. Baka Dito po ako. naririnig Good mo kami. afternoon. Nawawala siya. I can hear you Ayan. po. Attorney, nandito na po si Efren Reyes, isa sa mga host natin. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Idol. At Attorney, mahina yung ano mo, mahina yung boses mo. Ilapit mo nga yung ano afternoon. mo, Opo. yung Attorney, pwede ba ka bang pwede ka bang mic, hindi yung gamitin yun. Earphone. earphone. Mag-earphone ka, Attorney, para mas malakas ang call natin. Opo, dahil yung earphone ko po nasira nung Okay. Bali, nasan yung microphone nyo? Ang topic po natin ngayon is West Philippine Sea. Paglalaban mo ba o ipamimigay mo na? Anong masasabi mo, Attorney Howard? Well, klaro po na ang West Philippine Sea part of our sovereignty and we have also sovereign rights over the West Philippine Sea. Kaya dapat po ito ipaglaban at depensahan ng bawat Pilipino. Not necessarily mga leader natin, but ito po ay para sa bansa Pilipinas at sa lahat po ng mga Pilipino. Tama po. Ang comment po ni Ruben sa tanong po natin na West Philippine Sea, paglalaban mo ba o pamimigay mo na? Ang comment po ni Ruben from Nueva Ecija, sabi niya, a big no po. Para sa akin, UDDS sa San Jose City, kami po ay big no. O, yan po ang sinasabi. Hindi raw nila ipamimigay, ipaglalaban. Si Carlos naman, ang sabi niya, well, my comment is very simple. West Philippine Sea, karagatan ng Pilipinas sa dakong kanluran, bakit hayaan na gawin ng iba? Kung talagang ito ay atin, rather die honest than live shamelessly. Okay. O, yan po. Pero anuhin muna natin, Attorney, ano? Baka mamaya yung iba kasi hindi na alam kung ano saan ba yung West Philippine Sea. Baka pinag-uusapan natin yung West Philippine Sea na. Saan pa bang dako ang West Philippine Sea? So sa kaalaman ng mga tagapakinig, ng ating mga viewers at mga kasapin natin, ang West Philippine Sea po, ito yung dagat, karagatan, na nakaharap po sa South China Sea. Ayan, so yun. Asan yung South China Sea? Ayun, nakaharap kaliwa sa o China. kanan? Nakaharap sa bandang Europe. Yung mga nakaharap sa bandang Vietnam na karagatan. Ayan Doon sa ang, kabila is Pacific Ocean. yes, yung kabila naman na nakaharap sa Amerika, yun yung Pacific Can they hear you? Ocean. Can you Yan say ang hello? silangan. Can they hear Silangan. you? Ang kanluran po natin, unawain ninyo, yung kanluran yung binababaan. Kung saan yung sunset, doon ang West Philippine Sea. Okay. Okay, so yan, no? Ang West Philippine Sea, ito yung karagatan nakaharap dun sa may Sa mga China. no? At pero yun na nga, 'di ba sinasabi nga ay Correction, kanila. hindi nakaharap sa China ang West Philippine. Saan nakaharap? Nakaharap tayo sa Vietnam, yung sa kanluran. Kung dire-diretso mong tatanawin, ang west natin, ang West China Sea, ang nasa harap natin, hindi China. Ang China, nasa itaas natin ng Pilipinas. yung sa China Sea. China Sea. Anong masasabi mo, Attorney? Sige, Attorney, sige nga, dahil Sige yung nga. geography namin, ang hina ng geography namin dito. Wala kayong Walang sound. sound. Nakamute po kayo. Nakamute kayo. Yung speaker mo nakamute.
Yung microphone. Ayan po, Yan. can you hear me? Ayan Yan. po. Yan. Mas Okay. malinaw po, mas malinaw. Malinaw na, attorney. Opo, kung titingnan po natin, we go from the top, from yung sa point natin sa Ilocos, you put 200 miles from that, and then sa baba, sa may Palawan, 200 miles from that. Yun po yung ating West Philippine Sea. Hanggang sabi sa sa iyo, Mindanao, eh. may 200 miles back from that point. Lahat po yun, kasama po sa West Philippine Sea. Kasama yun Kaya yung kung haba na titingnan yan. po natin yung issues natin, we go on top up to Zambales, Bajo Sinloc na kinuha ng China, up Oo. to yung mga kinuha ngayon ng mga isla sa Spratly, which is within our 200 exclusive economic zone na sinasabi natin na west of Palawan po. Okay. Okay. So, yun. yun ang at least malinaw na establish naman natin. Kakasundo naman kami ni Ka Efren diyan na Kinorek ko lang na sabi ko kanina yung nasa katapat natin ng China. Tama. Hindi. Mo narinig, sinabi ko pati Vietnam. Okay, attorney, ganito yan. Alam ko naman sigurong aware ang ating mga kababayan at mga kabansa natin tungkol dito sa pinag-uusapan sa West Philippine Sea. Pero marami siguro ang hindi masyadong naiintindihan. Ano ba itong sinasabing International Court o yung Arbitral Tribunal na nagdesisyon, na nagsasabing Pilipinas ang nagmamay-ari nan o teritoryo ng Pilipinas yan o kay exclusive economic zone ng Pilipinas yan at walang karapatan ang China na magsasabing kanila. Ano po ba ito, attorney? Nang sa legal point para at least maintindihan ng ating mga tagapakinig po. Simulan po natin ano po ba yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito po ay isang tratado na pinilmahan po ng Pilipinas at ng China. Kasama na po ang iba pong bansa po sa buong mundo. So marami pong pumirma dito at malinaw po na sama sa mga signatory dito ang China at ang Pilipinas. Ngayon po, kasama po dito na may sinasabing voluntary arbitration. Ibig sabihin, pag meron kayong hindi napagkakasunduan, you will submit to the jurisdiction of the arbitrary tribunal under the UNCLOS o itong UN Convention on the Law of the Sea. Ngayon po, pag sinabi po natin na meron pong kaibahan, dahil po nagsisimula po yung UNCLOS, sinasabi po na tayo being a coastal state, meron po tayong 12 nautical miles na territorial sea. Pag sinabi natin 12 nautical miles na territorial sea, ito po yung mula sa point. Nag-iiba po yung mga point natin kasi naintindihan niyo po, Pilipinas, marami pong shoreline yan, paiba-iba po dahil archipelago nga tayo. So, from those points, pipili tayo ng 12 points at 12 nautical miles, yung po tinatawag natin na territorial sea. Now, from the same point, kukuha naman tayo ng 200 nautical miles, yun naman ang tinatawag natin na exclusive economic zone. Ngayon po, sinasabi po ng China na yung ating exclusive economic zone pumapatong o nagkakaroon ng conflicting claim dahil po mayroon silang sinasabing historical claim based on their 9-dash line na sinasabi naglagay sila ng linya dito po sa nag-draw sila ng linya 9 dashes around South China Sea na tinatawag rin nating West Philippine Sea na inaangkin nila itong mga area na ito, itong mga tubig, at saka itong mga isla, yung iba nga hindi isla, mga bato lang, mga sandbar, no, within this 9-dash line. Kung matitingnan nyo po, ang kinukuha nila is already from the extent of 600 nautical miles or more from their nearest shoreline. Tayong kinukuha lang natin 200 nautical miles. So sobra-sobra po ang kinukuha nila based on their historic title. Kaya po, medyo nagkakaroon po ng conflict. Ngayon po, noong 2013, dinala po natin sila sa tribunal dito nga sa UNCLOS. Ito arbitration tribunal na sinasabi na nagbigay ng hatol noong 2016. Maliwanag po ang hatol po July 2016. Pumasok po si Presidente Duterte June 2016. So manino po, nung nagbigay ng hatol, ito po nasa administrasyon na ni Presidente Duterte. Although, ito po final nung panahon ni Presidente Aquino. So ano po ang, marami pong sinasabi ho dyan sa desisyon na yan. But I would like just to point out a few
important facts na sinabi nila dyan. Number one, ina-uphold o sinasabi nilang totoo at meron tayong karapatan sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. So kung titingnan natin yan, kukunin natin yung mga points nga from the shoreline, trace tayo ng 200 nautical miles, atin po yun. Meron tayong sovereign rights po doon. Ngayon, ano po ang sinasabi doon? Yung sinasabi nilang conflicting claim natin sa China dahil meron daw silang historic rights doon sa 9-dash line. Sabi rin po doon sa desisyon na yon, wala hong katotohanan sa international law at sa history yung kanilang sinasabing kanila pong teritoryo, yung 9-dash line po na yon. So, pinapaliwala po yung 9-dash line na yon. Ibig sabihin, wala ho silang karapatan. Sabi na Within salita, that- fake within news that area yung po. 9-dash line. Ano po? Fake news. Fake news. Opo, fake news po yun. At ang sinasabi po, ang isa pang importante dito, yung bang continued na pagtatayo ng mga base militar o ng mga isla, mga artificial islands ginagawa ng China, ito po ay diniklarang labag sa UNCLOS at labag sa international law. So malinaw po yun na sinasabi ng desisyon nung arbitral tribunal decision na ibinaba noong 2016. At ito po part na po ng ating international law, part na po ng batas pangkahalahatan. Kaya ang panawagan po natin, hindi ito isang tabi. Hindi ho ito kapirasong papel, bagamat dapat po ito ipaglaban ng bawat Pilipino. Okay, attorney, ang isa sa argumento na sinasabi at naririnig ng taong bayan diyan ay walang enforcement ano tawag dito? Power. Walang enforcement power itong sinasabi na nanggaling na desisyon ng arbitral tribunal. Paano po ba ang maipaliwanag natin ito na paano ba ma-enforce itong napanalunan nating desisyon sa arbitral tribunal nang sa ganoon mapuwersa rin ang China na sumunod dito? Totoo po bang walang police power o wala po bang kapangyarihan ma-enforce itong decision na ito, attorney? Paano ba natin maipaliwanag ito? Ganito po yan. It is international law, no? Sa bagay po ng international law, each state is independent among themselves. Pag sinabi natin international law, ang mga participant po dyan ay mga estado o mga bayan o countries po, no? So tayo bilang Pilipinas, we are a member of this international community. So, pag sinabi po natin na mayroong international decision or may arbitral award, it is dependent upon the winning state or the winning country to implement the decision. Hindi po si UN ang mag-i-implement yan. Si UN will give the award. Now, it is dependent upon the state to implement the award. Parang tayo po, sasabihin nila, hindi natin kaya implement. Tayo ay independent state. We have to implement our rights. Kailangan po ipaglaban po natin yung ating karapatan. Hindi po ibig sabihin kung hindi natin kaya at mahina tayo at malakas sila, susuko na lang tayo because we have the international community behind us. Marami na pong mga desisyon na kahit na maliliit na country, medyo bumibigay sa malalaking bansa dahil po sa international pressure. Kung titignan po natin, ang lahat ho ng bansa sumasang-ayon sa desisyon na ito na binigay ng tribunal noong 2016. Ang hindi lang sumasang-ayon ang China. So lahat ho ng bansa, kung makikita nyo, Estados Unidos, British, Australia, pati po to yung mga neighbors natin, Malaysia, Vietnam, etc., sumasang-ayon po. At sila po kumbaga nag-i-implement nito, bakit po tayo hindi natin i-implement? Implement din po natin. Para nga po with the support of the international community, we can have a better chance of fighting a big country like China. Opo nga po. Mukha yata nakahang tayo dito Hindi tayo gumagalaw. Para tayong Frozen, para tayong Disney picture. Parang hindi kami kasi gumagalaw dito, Attorney Howie. Nakita namin dyan sa picture namin dyan. Naririnig mo pa ba kami, attorney? Naririnig ko ho kayo. Ako gumagalaw ka.
Yung Ako litrato gumagalaw namin, ho ako, parang pero kayo Disney. parang hindi gumagalaw. Kaya nga, ayun. Ayun, gumalaw na. Ayan, gumalaw ayan, na ayan. kami. Attorney, gusto kong... Pero si Sir Edgar parang hindi pa rin gumagalaw. Nawala nga eh. Ayun. Ayan. Pero napansin ko lang, Parang ang cute parang ng kung head. ano yan eh, parang sandbar sa Spratly. Lulubog lilitaw. Saan ba? Pero cute yung headphone mo, ha, attorney. Kasi po Kulay yung headphone ko naputol po dahil sa dami na ng gamit eh. Hindi hirap ko muna yung sa anak ko. Mukha nga. Attorney, may tatanong ako. Pag ipaglaban ba natin ito, kailangan ba war na ito? Kailangan magkakaroon na hindi ng nga po, war between... Mama Marinette, no? Yun nga ang Oo. kinatataka ko kay Presidente, bakit war palagi? Alam niyo po, sa ating konstitusyon at sa ating pagpirma sa pagsama natin sa UN, war is not kumbaga hindi po ito resort as an action. Di ba kinokondemn ang war, no? Ang ating pong pinaglalaban dito is there are a lot of peaceful ways to solve, may diplomatic ways to solve the confrontation or the issue. Kaya nga sinasabi natin na let us ask the support of the community of nations. Sabi ko nga kanina, lahat naman po ng bansa pumayag at nag-agree at sumang-ayon sa desisyon na ito. Ang hindi lang sumasang-ayon China. So kunin natin yung international support na yan. Biruin niyo po, ma'am, tsaka sirs, kung lahat ng bayan pumanig sa atin, kalaban si China, para mong sinabi, para mong pinahiya ang isang bully, ang isang malaking bayan, kasi lahat ng kakampi mo, rumesbak sa'yo. Parang ganun lang po yan. Ano nga po. Tsaka, ang gera is not an option for China right now. Kasi isang example is yung Vietnam, nag-retaliate siya sa mga barko ng China, inaresto niya, nilubog pa niya ang mga barko nito. Nagdeklara ba ng gera ang China sa kanila? Hindi. Yung Indonesia, ganun din ang ginawa. Pumalag din sila. Nagkaroon ba ng gera? Hindi. Yung India nga sa border nila with China, nagkapatayan na nga sila eh. Dinefuse nga nila sa balita yun. Nagkaroon ba ng gera? Binigyan sila ng bagong strain ng virus. Oo nga. Pero walang gera. Yun ang gera nila. That is the war. Sabi nga ni Tito. Yun nga po ang sinasabi namin na kasama na rin si Justice Carpio at Secretary Albert De Rosario na sinasabi namin, hindi ito pong warmongering, hindi po tama ito dahil maraming paraan na peaceful na pwedeng isettle ang dispute. Pero at saka tama yung sinabi ni Sir Efren na mga example, marami na pong mga incursion dyan, maraming conflict, marami na pong meron nga nagkabarilan pa pero hindi naman nag-escalate sa gera. May konting problema pero hindi po nag-escalate sa gera. Attorney, doon ba may nababanggit pati si Presidente at saka yung iba nating mga sa pag-uusap tungkol dyan na noong earlier part nagkaroon ng standoff kasi dyan sa Panatag Shoal, Scarborough Shoal, di ba? Doon sa Baho de Masinloc. At apparently ang Amerika ay nag-intervene at nagkaroon ng pag-uusap. Pero sa pag-uusap, kumbaga according to sa mga nababasa at naririnig natin sa mga declarations, na nag-intervene ang Amerika at ang sinasabi dito ay pumayag ang China at ang Philippines to diffuse the situation, yung tension, na umalis muna dun sa lugar. Pero apparently, at maliwanag, nakita natin na parang ang Pilipinas lang ang umatras at ang China ay hindi. Ano po ang reaksyon ng United States dito sapagkat sila po ay nag-intervene and at the same time, parang nalin lang yata ang Pilipinas. Paano po ba ito, Attorney? Sa akin kasi, the US, it really depends on their reaction. It's not for me to say, no? Hindi naman po tayo ang Estados Unidos. Pero ang punto po doon, makikita po na this is a precursor to sa pag-file natin ng kaso. Nung nakita natin na hindi pagkakatiwalaan ng bansang China at hindi sila sumusunod, nakita po natin ang pinakamalakas na sandata natin, klaruhin to sa International Court. Kaya nagpunta po tayo, pa-arbitrate po tayo sa UNCLOS arbitration. So, yun po. At
luckily, nanalo po tayo. Kaya po sabi nga natin, kailangan ipaglaban po natin itong panalo natin na ito. At makikita po natin na ang China hindi talaga sumusunod. Kaya kailangan ipaglaban natin on every legal ways. At kung hindi sila sumusunod, kaya nga ang tanong ko, bakit pa natin pakikinggan sila? Bakit pa natin paniniwalaan? Bakit pa natin tinatawag sila na best friend? At bakit pa tayo pumapayag kay Xi Jinping at saka sa kanyang mga kasamahan sa China? Best friend ba natin sila, attorney? Hindi ho. Sabi ng presidente nyo, best friend daw niya. Best friend niya, hindi ko best friend yun. May mga katanungan ba itong mga tagapakinig ngayon dyan na pagbigyan natin sila? Okay, sabi, ito naman. Si Carlos de la Cruz, sabi niya, kalimutan muna natin ang mga balimbin. Unahin po natin ang sariling atin. Sabi niya, si Carlos from UDDS Saragossa. Sabi naman ni Bethelyn Weng Morales, sabi niya, good afternoon po sa lahat. Tama po yan. Okay, si Glenn Prado, good afternoon. Boss Efren, magandang hapon daw. Okay, good afternoon mga kapatid. Tulog ang laban. Always natin tayo kahit anong paninira ng madilawan. Hindi kamo matitinag dahil buo ang aming loob upang suportahan ang mahal na Pangulo. Wala naman nagsasabi, sino to? Pancher. Wala naman nagsasabing tating kalabanin ng ating Pangulo. Ang pinag-uusapan natin ang West Philippine Sea. Ano ba? Dito tayo. Concentrate tayo dito. Kasi ang atin dito, para mas maliwanagan ng mga mamamayan, kahit mga membro natin dito sa UDDS, ano ba itong mga tunggalian na usapin tungkol sa West Philippine Sea? Kasi mga kabansa, mga kababayan natin, mga kapatid natin, lahat ng mangyayari ay apektado ang ang bawat Pilipino, ano man ang mangyari dito sa usaping ito ng teritoryo ng Pilipinas at ng China na inaakupahan ng China, apektado ang mamamayang Pilipino. Tingnan lang ninyo kasi, ang mga mangingisda natin ay hindi nakakapangisda doon ng malaya. Totoo yung sinasabi sa newspaper na pinapayagan ko, pero pagkausap mga mamangisda sa Zambales, galing ako doon sa Zambales noong isang araw, nagrereklamo sila sapagkat paano nga naman laban na binabangga sila ng mga Chinese, yung mga malalaking bangka ng mga Chinese. So, dahil sa mga isyong nangyayaring ganito, bawat Pilipino ay apektado. Kaya minabuti natin sa programa natin ito na pag-usapan at talakayin. Wala po ditong pro or con, wala pong politika. Ito yung mga pinag-uusapan natin dito ay ano ba itong issue ng West Philippine Sea nang maintindihan natin. Para at least ano man ang mangyari, alam natin kung saan tayo dapat papanig, alam natin kung saan tayo dapat titindig. At saka kabansang Egay, alam natin na ang ating pangalan in UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty. Kaya dapat lang na ating talakayin. At sa tingin ko, napakarami ang nagsasabi, wala daw tayong utang na loob na tanawin dyan sa mga inchik na yan. Sabi naman ni Marifred Labid. Oo nga naman, ano bang tatanawin natin utang na loob? Wala naman. Kaya lang. Nabasa mo na ba yung kay Sadria Tulawi? Hindi pa. Ano sabi? Ipaglalaban po, karapatan po natin ipaglaban ang para sa atin. Wala po tayong inaagaw. Ayaw lang natin ipamigay ang biyayang para sa atin. Laban sa tamang pakikipaglaban. Yan, Yan, di ba? Ang mga sentimento Mga ng dugong taga-UDDS. Pilipino, lumalabas. Ilabas ninyo yung pagiging Pilipino ninyo. Okay, balik tayo kay Attorney Howie naman ngayon. Attorney, sa pinapakita ng China, ng bansang China, na katigasan ng loob at just recently, last night o nitong nakarang araw ay nabasa natin sa news na bumalik ang 300 malalaking barko muli ng China dito sa West Philippine Sea at naglalayag sila dyan. Paano po ba ito? Paano ba talaga natin nahaharapin with the so many diplomatic protests na isinumiti ng ating bansa sa China ay parang hindi naman yata iniintindi ng China itong mga protest na ginagawa natin. Paano mo maipapaliwanag ito, Attorney Howie? Attorney, nawala kayo.
Attorney. Nako, nag-Disney ayun, Frozen. Nako, hindi natin marinig. Nakamute kayo, Attorney. po kayo, Nakamute ka. Attorney. Nakamute ka. Hindi, nagpo-Frozen eh. Oh. Oo, nagpo-process. Hello? Yan. Yan. Hello? Yan. Yan, okay. Yun po, sinabi naman po ni Secretary Locsin na hindi siya magsasawang magbigay ng protesta. Pero siguro, ang hiling namin, medyo lakasan na natin, hindi lang ho tayo, hindi magbibigay, hindi tatapos magprotesta. Pwede rin, kung ako, siguro, ang isang pwede, patawag natin yung kanilang ambassador araw-araw nang hindi siya magsawa siyang pumunta sa DFA at ipaliwanag bakit nandun pa yung mga barko nila. At kung hindi sila sumunod, another way, which is also peaceful, pwede naman nating tanggalin yung kanilang ambassador o yung kanilang mga konsulado dito sa Pilipinas, number 1. Number 2, pwede na pong another way is suggested din ng maraming tao is gumawa tayo ng joint patrols. Ika nga, kumbaga, magsama tayo with Australia, US, UK, Singapore, Japan, Malaysia, Thailand, etc. At tayo ay maglayag doon sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Ang tawag po doon ay joint patrol. So kung ipagsama-sama natin ang puwersa natin at ipaglaban yung area, that is also one way to do it. So as I said, no, maraming peaceful ways to do it, and also meron sinasabing gumawa tayo ng code of conduct o pag-agrihan within the disputing nations of South China Sea o West Philippine Sea. Pwede din po yun para magkaroon po tayo ng katahimikan at ng agreement sa mga bansang naglalaban ng kanilang mga claims within the South China Sea. Ano naman po ang pumipigil para hindi tayo humingi ng tulong May nabasa sa mga ako, allied forces may na yan, nabasa ako, Attorney, sabi katulad din- ng Amerika? May nabasa ko, Attorney, sabi di raw tayo humihingi ng tulong kaya hindi sila tumutulong. Ano ba talaga ang balakid? Ba't hindi nga sila hindi natin magawa ito? Well, wala naman balak eh. Dapat nga sumama tayo. Kung maaalala nyo, may mga invitation nga na sumama tayo. Pero I don't want to be political, pero ito po hindi sinamahan ng ating gobyerno. At, sabi nila baka magalit daw ang China. Nagkaroon din po ng war games o ng kasanayan ng mga navies recently kasama ang Malaysia diyan. Hindi rin ho tayo sumama. So I guess this is a call of the government, of the Hey, executive. Pakrim. So, Hey, Rimpak. opo. So medyo dapat yung ating gobyerno talagang ipaglaban ang ating kasarinlan at ating sovereignty over the area. Hindi lang po lip service. Kumbaga dapat ang pagmamahal niya hindi kay Xi Jinping pero kay Juan de la Cruz. Dapat Opo. lang. Dapat talaga kay Juan de la Cruz. Sabi naman ni Vice Ilaw, magandang hapon mga kabansa, tapatan natin ang Chinese militia. Nandyan ang mga Army and Navy reservists na pwede natin i-utilize. Isang platoon lang po nilang natin, ang mga reservists natin. Sabi ko nila. Oo. Basahin nga muna natin itong mga nila kasi baka magagalit itong mga ito. Dami-dami na. Si Lilia Valdez, good afternoon po. UDDS Mabuhay 10 million strong. Shout po sa mga nag-attend ng meeting kanina ni Chairman Lap, Bear, Secgen, Richard Punsalan, Chairman District 5, Ami Pehot, Chairman ng Tandansora. At ito po ay sa District 6, the officers. Ito po yung mga officers ng Quezon City, ang NCR Central. I-shout out nga natin. Shout out! O, ito si Benjamin Yan ang Kylie. shoutout namin dito, attorney. Yan ang Gusto shoutout. Oo nga. Maki-shoutout din kayo. Good PM po, mga ma'am and Pwede. sir na host, 10 million strong. We walk with pride. Shout out po sa poblasyon Karanglan, Nueva Ecija. Shout out! Yan. Dapat shout out din natin si Ros Calleja. Si Kasi Ros- kanina sabi ni Ros Calleja, taga Philippine National Railways naman ito. Ganun. Shout out natin. ang mga Ano taga- ni attorney yun? Pinsan ni Pinsan ko. Pinsan ni Pinsan. attorney yun, si Opo. Ros. Nanonood ba Bakisali si na Ros? kayo sa Nanonood sila. shoutout, attorney. Nanonood sila. Shout out tayo. Ayan, okay. Shout out! Shout Kaso may out. delay si Yan. attorney. Para, Okay. ito, para sa akin lang naman po, nanalo na nga tayo sa kaso.
Pero paano naman natin yan mababawi sa China? Mas maganda, makipag-negotiate na lang tayo sa China para ikakaayos ng sitwasyon. Kung lalaban tayo, wala tayo kakayanan. Baka kalahating araw lang, pulbus na ang sambayanang Pilipino. Ang ano ko lang dito, hindi natin kaya tapatan ng milisya nila dahil wala naman talaga tayong milisya. Pero pagdating ng giyera, ang may pagmamalaki ng Pilipinas, meron tayong gerilya. Yan, marami tayo. Sabi nito, baka kalahating araw lang to, pulbus na ang sambayanang Pilipino. Huwag kayong maganyan-ganyan, oy. Huwag kayong pessimistic, huwag kayong negative dahil ang buong mundo hindi hahayaang magyera ng ibang bansa ang Pilipinas. Marami Hindi po sila papayag. Okay, ito pa. Sige. Tanging politika lang natin ang pumipigil sa pakikipagbaka natin. Maraming pakikipagbaka na hindi naman kailangan makipagdigmaan. Sinasabi nga ni Atty. kanina, marami, di ba, Atty.? Pwede hong magdagdag doon. Ang sinasabi ko lang, katulad ng mga statement na nanalo tayo pero hindi natin ma-enforce, nanalo tayo pero mahina tayo. Para bang sinasabing napunta kaagad tayo sa defeatist attitude. Nanalo tayo Ipaglaban po natin yung ating pagkapanalo, yung ating kasarinlan at marami namang paraan ng pakikipaglaban. Hindi naman kailangan magbarilan. Pero sabi ko nga, I'm sure kung pupunta doon, hindi naman umaatras ang Pilipino. Pero siyempre, tama po yung mga suggestion kanina na idaan po natin sa peaceful at sa negotiation. Sana po madaan po natin pero nagsisimula po ang pagnenegosasyon kung tayo po naniniwala sa ating pinaglalaban. Pero kung sasabihin po natin na tayo walang laban kaagad at tayo ay inutil, paano tayo magne-negotiate? Kaya kailangan pangatawan po natin yung ating pinaglalaban bago tayo samahan ng ibang bansa. I agree with you, Atty. At paalala sa mga taong bayan, sa mga kabansa natin, tayo po ay isang malayang Pilipinas na. Hindi po tayo Indio. Kaya tanggalin nyo na po yung Indio attitude. Ang Indio attitude po, yan yung nagbabaw na lang sa nananakop. Okay. Hindi po tayo sinasakop at hindi po tayo papayag na masakop muli. Kaya tigilan na po natin yung pagiging para tayong Indio. At sawang-sawa na akong marinig yung salitang yan. Pero hanggang ngayon po, para ang mga taong bayan natin, parang Indio pa rin tayo sa sarili nating malayang bayan. Tanggalin po natin yung attitude na yun. Pinagagalitan na natin ng taong bayan yan. Ginigising ko lang ang pagiging Pilipino mo. Okay, Attorney. Attorney, napunta naman tayo dito sa Attorney, siyempre, kapag katulad ng nababanggit mo kanina, just in case na lumala itong diplomatic na awaya, o sabihin natin, dumating na tayo sa punto na tumindi ng diplomatic na away natin with China. Alam naman po natin na ang China ay isa sa bansa na meron tayong trade relationship. Yung trade relationship natin sa China ay malaki ang nai-export natin sa China. Sa tingin po ba natin magkakaroon ng malaking impact? Kasi nakikita natin nangyari ngayon sa Australia na halos zero ang kwan nila with Australia. Malaking impact nito sa ekonomiya ng bansang Australia. Dito sa atin, just in case, Attorney Howie, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Well, totoo po yan, no? But we have to, in the realm of diplomacy, sir, dapat ihiwalay po natin yung economic agreements from this sovereignty and sovereign right agreements, no? This territorial agreement should not be the whole part or what would define our relationship with China. Tama na meron tayong gusot dito sa ating territorial dispute, pero dapat din ituloy yung ating mga other negotiations, other linkages with China. Hindi po natin naman isasara po lahat yan. Ngayon, kung sabi nga nila, ayaw nilang sumuporta sa atin, kaya nga po merong community of nations. Hindi lang naman po tayo mabubuhay with or without China, although it would have a great economic impact, but I am sure that
the other nations would be there to also help us and assist us as well. Mabalikan ko lang po yung statement ni Secgen. Yung Australia po, naapektuhan yung ekonomiya nila in terms of export nila. Yeah. Dahil na marami silang ine-export papuntang China. Yes. Na in-embargo ng China na tinigil nila ang pag-order. That's right. Ngayon, dito sa atin, wala naman tayong ine-export sa China. Puro tayo import. Ay, napakaliit nun. Maraming ibang bayan ng bansa na pwedeng bumili ng saging na yan. Pero yung most likely, kapag tinigil ang importation dito, mas mabubuhay ang manufacturing natin na sariling atin. So, merong posibilidad na mas umunlad tayo as a nation if we start building on our own. Magtulungan tayo sa Pilipinas para sa Pilipinas. Ito kasi Opo, nadagdagan ko yan. Ano? Siguro ang pwedeng sabihin doon na idugtong ko kay Sir Efren, yung trade imbalance po natin, mas malaki po Yes, yung trade trade na, balance. yung negosyo na binibigay natin sa China kaysa sa China na binibigay sa atin. Ganun Yan po. nga Oo, mas malaki kinikita nila kaysa sa atin eh. Hindi tayo balansyado. Attorney, dito nga yung mga sinasabi natin eh. Tayo, pag nag-export tayo sa China, like for example, yung mga banana natin, saka pineapple, ang ginagawa nila yung the best of the best. Pero sila naman, tinatapon nila yung worst of the Basura. worst, na basura nila dito sa in-import dito, sa in-export dito sa atin. Kaya, there should be a balance of trade. Okay. Si Saka Maribel siguro, David. dagdag ko lang doon, ma'am, siguro kung Yeah. papayagan tayo na makuha natin yung buong West Philippine Sea ng ating economic zone, hindi na tayo mag-import ng galunggong ng isda. Yes, yung galing Yun galunggong na nga. pa. Kasi Yung that galunggong is, in-import natin. estimated Oo. mga 20 billion a year. So kung Yes. tiisipin nyo, yung nawawala sa atin, pwedeng ikain ng ating mamamayang Pilipino. Pwede, At atin yan. Galing pwede ba- sa atin. Pwede rin Binibili ba ako natin. mag-shout out sa mga manufacturing natin dito na mag-manufacture na kayo ng mas malalaking fishing boat at wag yung iasa sa mga basnig na basnig na nga, malaki na nga naturingan pero kahoy pa rin yun. Masagasaan lang ng isang fishing boat ng China. Basag agad yun. Lubog agad. Opo, We have to start siguro, manufacturing steel. ang- Ay, ibalik na po ang- natin yung manufacturing ng steel natin. Ngayon nawala na yung mga manufacturing natin, mga Ismail Steel, Apollo Steel, mga National Steel. Marami ng steel made in China. Sinarado rito para lang bumorder sa China. Marami ng steel made in China. Yun na nga ang Kaya masama, nawala yan. pinatay nila yung industriya. Bakit namatay? Mahal ang kuryente. Yun na yun eh. Umiikot po tayo sa Meralco ngayon. Dahil mahal ang singil ng Meralco, hindi kayang i-maintain ang steel melting plant natin. Okay. Si Jomel Okay. Arcilia naman. Sinasabi niya ay Tita Bay, si Efren, and Tito Secgen. Ako, pa-shout out po ng Montalban Rizal. Nanunood po kami. Pa-shout out daw tayo. shout out! Sabi natin, mag-komentaryo kayo. Mag-komentaryo kayo, mag-shout out. Pero basahin pa Puro rin shout natin. out eh. Ito Oo. si Marifed David, buong puso po na nagpapasalamat ang mga kabansa natin dito na Nueva Ecija. Napakadami na po ang natulungan ng UDDES na nakapag-umpisa na po sa kanilang mga negosyo. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain po kayo ng may At kapal. ang layo ng sinasabi na yan. Eh. Dito sabi niya, wala po tayo paglalaban. Sa atin po yan. Tayo po ang may higit na may karapatan. Katulad po ng kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nga po, pag talagang ginusto natin na bawiin at talagang sa atin, napakadaming paraan. Ito pa, wala tayong utang na loob sa mga yan na nanonood po ako sa Pilipinong mangingisda at nag-iiyakan at pinanik sila ng mga Chinese at pinagkukuha ang huli nilang mga isda. Tinan mo, mga luko-luko talaga inchik na to. Oh. Tapos, sabi, glad to see you very well, Maria. Yes, Mang Glenn, I'm already okay. Have already recovered from COVID. Oh, negative na po ako, attorney. Sabi ni Lilia Valdez, kailangan ipaglaban natin ang China Sea, West Philippine Sea, hindi China Sea. Yes. Atin ito ang tanging yaman na mana kay Jose Rizal. Bakit Abay, si Jose Rizal pala may-ari ng West Philippine Sea. Ay, talaga, oh. Ikaw naman, Lilia, oh.
Si Zadria Tolawi, yung kanina na binasa mo, is watching from Nueva Ecija. Ito. Si Willie. Ito naman, si Magandang Hapon, Kabansa, watching from Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Okay, ito pa. Ano pa mga Si ito? Maripe, wala tayo utang na loob sa mga yan. May napanood po ako na may Yan na. mga Pilipinong mangingisda at nagiiyakan at pinanhik sila ng mga Chinese at pinagkukuha ang mga huli nila mga isda. Yan, nabasa Okay. ko na yan Ito. kanina. Nagaw pa. According to Xinhua newspaper yata ito, iBusiness, ano to sa China remains Philippines' top export market. Ulit. Ang China daw ang top export market ng Philippines. Oh, yeah. At kung sinasabi dito ay kano ba ito? 8.7 billion US dollars noong 2018. At Magkano? Magkano billion? 8.7 billion dollars. US dollars. $8.7 billion for a year. That was last year. Magkano yung 10%? Yun yung kita nila. Kaya dapat mag-export sila from China. Hindi, ang Okay. tanong po doon magkano po yung import natin from China? Oo. Malaki po sa dinadala natin. Kaya nga po, yung 17.46 o 21.39 billion US dollars naman ng 2018. Tayo naman ang export natin 8.7 billion. against 21 Sa billion. kanila naman ang ipinasok sa atin ay 21.39 You see? billion dollars. Ano? Tapos, So may trade imbalance, no? Malaki. Malaki yung imbalance. So, ibig sabihin, mas malaki yung kinita nila sa Pinapasok, kinikita kinikita nila. natin po. at saka yung nga sinasabi ko kanina, attorney, we export the best of our best product. Tapos sila, kung ano-ano lang yung dinadala dito na hindi naman magaganda ang pagkagawa. Yung mga sabi nga, kasi made in China yan di ba? Ganun po. And then, tayo naman, binibili natin. Kasi yun ang nakikita natin sa market. Yun ho ang nasa market. Well, kaya nga, Oo. I guess tama po yung sabi kanina ni Sir Efren, kailangan buhayin yung ating industry. Buhayin Oo yung nga. ating Yung mga manufacturing local natin. industry. Alam mo yung sinasabi ni Ka Efren kanina niyon, attorney, no? Meron akong kilala dito, isang sikat na gumagawa ng sapatos. Di ba? May kausap ako noon na taga Marikina na umiiyak siya. Isa siyang tagagawa. Yung household, alam mo naman nun sa sapatos natin nun sa Marikina, ginagawa sa mga bahay-bahay yung dati. Oo, Marikina Sueg. Yeah. So tinulungan itong isang ito hanggang sa sumikat, After na sikat na siya, marami na siyang branches, marami na siyang abay, doon na nagpagawa sa China ngayon. Nagpatayo ngayon doon na sa China nagpagawa ng mga Order. sapatos at hindi na dati doon sa Marikina. Tayo naman pala ang gumagawa nga naman. Ang isang diyan, ang masakit na nangyari sa atin mula pa noong 1970s na unti-unting pinatay ang local industry natin at umasa na lang sa importation. Nandun yung mga textile industries natin, napakarami natin textile industries, doon nagsimula yan. Umasa tayo sa importation ng tela, na dati tayo ang nag-export ng mga tela. Ang dami natin, Lytton Mills, isang example yan, Republic Mills, yung sa Marikina, yung sa may, Solid Expo. Mills. Ha? Marikina Expo. Hindi, itong sa may Bukana, sa may bagong Magaloyola. United Textile. Universal. Utex. 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 Universal Textile. Ang laking textile mill yan. Nagsara dahil mas mura yung mga nagpasok ang mga mga imported na tela. Bigyan ko na lang kayo. Isang kasunod niyan, pati yung steel industry natin. Yung mga nagre-recycle na tayo ng mga bakal dito. Pinatay ng importation ng China. Na mga low Na quality. mga Chinese din ang nagpapasok. Ito Yun na ang lang. masakit lang. Huwag ka nang lalayo. Itong pandemic, nagre-reklamo yung ating mga Pilipino dito na nananahi ng face mask.
At saka mga PPE, hindi binili ng gobyerno. After na sinabi ng gobyerno na kailangan gumawa kayo at bibilhin, nag-invest sila ng milyon. Anong binili nila? Yung galing ng China na low quality. Yung mga ganyan Kung minsan kasi problema gobyerno hindi naman tayo Yan ang Oo, yan ang... Okay, balikan natin si Attorney Howie Huwag naman tayong ulit. masyadong lumayo. Baka maiba yung ating usapan. Oo, Okay. Balikan natin si Dagat tayo, Alam mo lumilipat kasi, na tayo attorney, talupa dati- Balikan natin ngayon si Attorney Howie. Attorney, Baka iba kasi ma-order nila hindi sinubak, kickback. Attorney, sa international relations natin, sa international relations natin, kasi kanina babasa natin, narinig natin ang sinasabi ng mga tao na we can get the support of the international community. Katulad nga ng sinasabi mo kanina, na we can get the suporta ng mga bansa. Ang sinasabi naman ng ating Pangulo, kapag ka nagkaroon ng gitgitan at talagang nagkapilitan talaga at magkaroon tayo ng digmaan, tutulungan ba talaga tayo ng mga ibang bansang ito na inaasahan natin na tutulong sa atin? Ano opinion mo dito, Attorney? How do you see these things? Ang sagot ko diyan sa Section Edgar bakit pa natin pag-uusapan yung gitgitan? Bago natin pag-usapan yung gitgitan o digmaan, tingnan muna natin yung diplomatic ties. Kasi ang ginagawa sa atin, tinatakot tayo na kung sumama tayo sa mga kaalyado natin at lumayo tayo sa China on this issue, magkakagera. Hindi naman ho ganun ang usapin. Ang sinasabi natin, mag-usap muna tayo at magpatulong tayo sa mga kaalyado natin na kumbaga mag-broker o mag-mediate para maayos itong gusot na ito. Ang hindi ko malaman palagi na lang sinasabi, pag tayo pumanig sa Amerika, sa Europa at sa mga kabayan natin dito sa ASEAN, tayo babakbakan ng China. Kanino bang idea yon? Hindi naman po ganun na tumatakbo ang mundo. Ang mundo ay tumatakbo sa pag-uusap at sa mapayapang negosasyon. So naniniwala pa rin tayo na hindi naman talaga aabot sa digmaan yan. Ipag in-insist natin itong ating karapatan diyan sa parte ng karagatan. Sinasabi ko lang, Secgen Edgar, yung digmaan, final straw yan Aabot tayo diyan kung talagang kumbaga wala nang way, pero bago pa umabot diyan, merong maraming paraan na makipag-usap tayo. Bakit hindi muna natin idaan sa pakikipag-usap sa malayang talakayan? Sabi ko nga, pwede naman magkaroon tayo ng cooperation within ASEAN. Pwede tayong magkaroon ng cooperation within our neighboring countries in addition to US, UK, France, and Australia. Alam niyo ho ba ngayon na merong mga digmaan barkong pandigma dyan ng Amerika? Meron ang Pransya, meron ang Japan, meron ang Malaysia, UK. Australia. Ang UK, padating na sila. So, ang ibig ko sabihin, bakit nandyan sila lahat? Pero tayo, nandun sa kabilang dako. No? I mean, we can do a better presence. Nandun nga, sabihin nila, meron pinadala. Pero tingin ko, kahit itanong nyo sa mga Navy, tanong nyo kung nasaan sila. Medyo hindi doon sa medyo, kumbaga sa bakbakan, wala sa front line. Nandun medyo tayo sa tagilid, sa gitna, sa gilid ng konti. Ayoko namang sabihin nakabahag yung buntot, So sa tingin mo dito, Attorney, hindi ba conflicting ang political position at yung military position natin dito sa ating bansa? Sana nga magkaisa ang ating, kumbaga even in how we speak For example, sabihin na natin, tapatin natin na siyempre sinasabi natin na kulang ang response ng gobyerno. Medyo hindi lang matamlay napakatamlay ng response ng ating presidente at ng kanyang gobyerno dito sa West Philippine Sea. Ngayon, imbis na kalabanin natin ang China, ang kinakalaban kami o tayong mga nagsasabi na lakasan natin ang ating presensya sa West Philippine Sea. Dapat ang sinasabi natin, kaya nawala ang West Philippine Sea, mga isla natin dyan, hindi dahil kay Pinoy o kay Ramos o kay Ninong administrasyon. Hindi natin kailangan sabihin na
nawala yan dati pa. Ang tunay na may kasalanan kaya yan nawala ang China. Kaya dapat sila ang ating kalaban, hindi ang ating kapwa Pilipino. Oh, maganda. Maganda yung team. No. Tama yun. Tama yun. Sila ang nangihimasok eh. Tama, kay friend. Oo. Tumatayo lang naman tayo eh. Kung pa yumaharang lang tayo eh. Bakit tayo ang hahawiin? Diba? Kumbaga nagrarally ka lang dito, bakit ayaw, hindi ka namin papapasukin? Bigla kang hahawiin ng mismong gobyerno mo. Oo, pero sa kwan natin dito, attorney, may punto naman itong si Ka-Efren dito kasi parang at may punto naman kayo rin, attorney, na parang bakit ang gobyerno ay parang ang kanilang hindi naman siguro gobyerno, some people in our government ang binabatikos ay ang kapwa Pilipino na gusto lamang i-assert itong pagkapanalo o kaya itong ating karapatan dito sa parte ng karagatan na ito na maliwanag according to sa mga international statutes naman ay sinasabing tayo ang merong karapatan, ano. Ngayon ito ang kwan natin dito sa pagkakataong ganito na parang hati o kaya hindi man natin sinasabing hati kung hindi united ang mga Pilipino, no, para i-assert ang karapatan dito. Ano magiging implication nito, Attorney Howie? Ano sa tingin mo ang magiging implikasyon nito dito sa laban ng West Philippine Sea? Nakamute kayo, Attorney, nakamute ka. Nakamute ka. Ako, pero Yan. ayan po, naririnig po ako. Okay. Ang nakakatawa dito, pumunta tayo sa larangan ng debate. Ang sabi ko nga wala namang at the end of the day, kahit ano sabihin dyan, ang kailangan, hindi tayo ang magdebate. Dapat ang kadebate natin yung China. Dapat ang kalaban natin dito yung China. Hindi ho tayong mga Pilipino. Kaya Mismo. dapat po, siguro, sang-ayon po ako sa inyo na maraming boses, pero dapat pag-isahin natin yung boses na yan. At yung boses na yan, dapat boses ng Pilipino. Dapat pinaglalaban ang konteksto ng Pilipino. Hindi ka pupunta na kay Harry Roque at kay Presidente at sasabihin niya na ang sinasabi nila yung konteksto ng China. Hindi dapat yun. Bilang Pilipino, bilang leader ng Pilipinas, dapat pagkaisahin ng Pilipino at ang ipaglaban ay ang konteksto at ang karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas. Handa naman kaya, Attorney Howie, ang Pilipinas pag just in case na sinasabi natin economically at yung ano natin ay bilang parusa sa atin ay i-withdraw ng China ang kanilang mga investments dito at yung kanilang mga projects na pinupondohan. Ano sa tingin mo ang maging implication sa buhay ng mga Pilipino? Sa akin, mas masaya ako kung mawala yung mga project nila Dahil number one, mas mataas ang interest ng project nila compared sa JICA at saka sa American at Western projects. Number two, kung titingnan natin, ang Chinese projects, kung titingnan nyo po, pumasok na po ang 2 to 3 million na trabahador ng China na hindi naman pinapapasok yan pag mga Japanese o kaya mga Western projects. Kasi pag kunyari, JICA, ang mga Japanese lang naman, yung consultant. Pero yung mga trabahador, yung taga-trabaho on the ground, Pilipino. Ang Chinese project, mas mataas na ang interest, ang kanila pang taga-mason, Chinese din, hindi Pilipino ang kinukuha. Kaya double whammy tayo. Tapos yung pera na pinantratrabaho mo ng mga Chinese dito, hindi naman napupunta sa Pilipinas, hindi naman pumapasok sa economy natin ulit Kasi yung mga trabahador dito, binabalik nila yung pera sa pamilya nila sa China. So technically, ang kumikita, pera ng China, bumalik pa rin sa China. So, linuto tayo sa sarili natin mantika. Ginisa ka sa sarili mo mantika, may utang na loob ka pa. May utang na loob ka pa, may utang ka pa, nagkapatong-patong pa. Kaya kung mawawala ang China, mas makikinabang ang Pilipinas dahil mas maraming papasok na ibang bansa na investor. Mas makikinabang ang Pilipinas. Naniniwala ho ako doon dahil kung titignan nyo ka Edgar at saka ka Efren, dahil sa sigalot nga sa China, even
even Japanese and Korean, yung kanilang mga factory doon, yung kanilang mga korporasyon, pinatanggal na nila sa China, pinabalik na nila sa Japan. At yung iba na napunta sa India, isipin nyo ho kung yung mga factory na mga Japanese na nasa China, kung napunta yan sana sa Pilipinas, kung mas maganda ang sitwasyon natin with Japanese and Korean and other US and European countries, baka dito pa napunta, hindi napunta sa kanila o karamihan napunta sa India. Maraming ang nag-alisan sa China na mga American companies, mga 7 yata yon, na dito yata balak lumipat sa Pilipinas, hindi tinanggap. Ayun na nga, may mga ganun po, na kaya napunta sa iba. Kaya sayang po, may mga pagkakataon na nasayang din po. Hindi tinanggap ng Pilipinas, lumipat sa Malaysia ata o sa Indonesia. Alam mo, Attorney Ka-Efren, maano ko dun sa sinabi ni Attorney Howie na yung mga manggagawa nila, no? Ako'y napunta dun minsan napunta ako sa Kenya, bansang Kenya. At dun sa Nairobi, ay meron napakalaki doon na stadium. So, tinanong ko dun sa mga kaibigan natin dun sa Kenya, ano ba yung stadium? Ang laki naman yan. Sabi ganyan, ginawa ng China yan. Pero alam mo, yung kwento mo ba kanina, Attorney Howie, alam mo dito, lahat ng nagtrabaho dyan, puro Chinese, sabi ng ganyan. Wala, ultimo, wala. Sila may dala, pati yung manggagawa na yun, ay puro mga Chinese. Walang local na nagtrabaho dyan. So, tama yung sinasabi mo nga, Attorney Howie, na kasi nga, doon nangyari nga doon sa Africa, doon sa Kenya, ganun yun. At talaga nakita ko yung lugar naman, yun ang sinasabi ng mga taga-Kenya. At dito pala sa atin, nangyayari na rin talaga yan, Attorney Howie. Na ultimo pako, hindi natin gawa. Nakinabang din yung manufacturing ng pako sa kanila. China din. Oo, doon din nila binayad yung pera. Nababayaran din natin sa kanila. Tingnan niyo po yung proyekto na Chinese, hindi na ho lalayo at ang dami naman ho dyan. Makikita niyo ho na yung mga naka-hard hat na mga tao, yung mga pumapasok ng pang-araw-araw, nakala nyo casual na Pilipino, pagtingin nyo talagang Chinese po sila. Makikita nyo po. Tapos makikita nyo naman na kaya hindi lang naman ho pogo ang Chinese dito. So mas importante pong tignan yung yung nasa construction sector at saka yung ibang mga kumpanya na tayo ng mga Chinese. Tama ka. At saka isa pa, tama ka doon, Attorney Howie. Kasi yung gusto ko laliwanagin dito sa programa natin na hindi naman tayo anti-Chinese. Baka naman sabihin nung tayo, kung itong mga tawang ito, anti-Chinese sila. Hindi po tayo anti-Chinese. Ano po? Sinasabi lang natin ito nangyari kasi doon sa ginagawang dam sa Kalinga province po, Attorney Howie, tama yung sinasabi mo. Yung mga gumagawa doon, mga manggagawa, puro Chinese. Wala silang mga local doon na mga manggagawang taga Kalinga. Yun ang kinikwento sa amin nandyan sa Cordillera. Sabi natin, sabi ko hindi katakataka yan kasi nangyari ngayon, nakita ko nga sa ibang bansa na ginawa nila yan. At siguro because we also, ito Attorney, those are loans from China, at kasama sa contract yan. Tama po, Edgar, kasama sa contract na pati yung kanilang manpower, kukunin nyo galing China. Yun nga ang sinasabi kong kaibahan sa loan natin, for example, sa JICA, sa Japan, loan natin sa European at saka sa American counterparts. Hindi naman ganun ang kanilang requirement. Ang kanilang, kunyari, yung arkitekto, yung enhinyero na magsusupervise, pwedeng kanila. Pero yung mga gumagawa sa ibaba, yung mga yung senior engineer, pwedeng Amerikano o Hapon. Pero yung assistant engineer, pababa, Pilipino na ho yun. So, on two parts. Number one, yung ating pong trabaho o skilled, tawag dito, blue-collar jobs, labor natin, nawala. Number two, yung transfer of information. Kung kanila lang yan, sila lang ang natuto. Hindi natuto mga Pilipino. So wala rin tayong technological transfer. Parang ganun lalabas ho yun. Bakit kaya ganun, Attorney? Bakit pumapayag ang ating pamahalaan sa ganung klaseng mga agreements? Bakit po pumapasok? Pupunta na ho tayo sa ibang usapin niya. Pero ang sasabihin ko lang ho, ang isang bayan nagpupuo ng isang koalisyon at sana po pagpalain ng Diyos. Manalo po at pag nangyari po yan, marami pong magbabago para sa kabutihan ng bayan. Kasi kapag inumpisahan tayong sinakop sa West Philippine Sea, baka sasakupin na ba ang ating bansa?
or nasakop na tayo, Attorney Howie? Kung paniniwalaan po natin yung records ng immigration na pumasok dito na ilang milyon na ang pumasok na Sino, mas malaki na talaga ho sila. Kahit sa army natin, ang army natin 100,000 lang. Kung may pumasok na daw dito na ilang milyong Sino dahil dito magtrabaho, hindi na ho natin alam kung ano ho ang akay nila later on. Sa bawat isang sundalo natin, may katapat ng 5. Ganon ang ratio niyan. Mahigit pa, baka mahigit pa. Nasaan na si ano, yung baka may mga ano na tayo, yung mga katanungan ng ating mga kwadyan. Sana si Vice. Ang katanungan ko lang bakit hindi pa rin tayo matulungan? Bakit hindi tayo makahingi ng saklolo? Yun lang talaga ang ano ko Attorney. Kasi yung atin hong Mutual Defense Treaty, dapat ho ang Pilipinas ang humingi ng tulong. No? Yun na nga po Unless obvious na nagkakabarilan na, yun, obvious yun. Hindi mo na kailangan humingi ng tulong dahil obvious nagkakabarilan na. Pero kung wala namang ganon, di dapat tayo ang humingi ng tulong. For example, ibigyan ko lang ho ng magandang example. Yung isang, naalala nyo, para di ko na lang sabihin yung istasyon, pero alam nyo naman yung isang reporter, di ba, hindi na hinabol ng milisya, hinabol siya ng Chinese Navy. Nakita nyo naman yung barko ng Navy na humabol na Chinese, talagang barkong pandigma ng China na, yung humabol sa kanila. So, yun, that can be a issue to trigger the request, no? Kasi kumbaga obviously nagkahabulan na sa iyong territorial sa EEZ, no? So, although it would not still be enough to send troops, but it could be enough to send some red flags, some warnings. Okay, basahin ngayon natin. Hindi ko nabasa. May mga sinasabi dito si Jomar Paho. Mahalaga po ang pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Remember the EDSA Revolution. 1. Walang imposible sa pagkakaisa, lalo na kung ito ay para sa bansa natin. Sabi naman ni Benjamin Kailing, sabi nga po ng ating pamahalaan, ang panalo natin sa West Philippine Sea ay just a piece of paper. Naku, problema paano yung implementation niya. Where tayo dudulog? Negotiate na lang tayo. Ang sabi naman ni Carlos de la Cruz, hindi kailangan ang armadong pamamaraan para lang igiit yung ating karapatan. Ang korte na may jurisdiksyon sa usaping ito ay nagdesisyon na pabor sa atin. Ano pa ba ang kailangan gawin at ipakita? May Seymour sabi niya, ipakita. Ano ba yun? Ano pa ba ang kailangan gawin at ipakita sa China para ibigay ang para sa atin? Hindi kailangan ang tapang panindigan lang. Sabi naman ni Christopher Cortez Bautista, shout out kay Attorney Howie. Shout out! Mula sa Sweepstakes Employees Union. Mabuhay ka. At mabuhay ang lahat ng ka-UDDS worldwide. Shout out! Shout out natin! Shout out! Kay Attorney Howie. Okay pa. Tuloy. Nanette Medina is watching. Ito naman ang union ng TIEZA. DOT. Okay. Ito. Ano pa yung mga iba natin? More power. Ito. Pwede naman ipakita natin na ipaglaban ang West Philippine Sea sa diplomasyang pamamaraan at kailangan natin lahat magkaisa tungkol sa issue na yan para makita ng presidente natin na tayong mga mamamayang Pilipino ay hindi pumapayag sa ginagawang hakbang ng China sa pananakop ng ating pag-aari. Tama nga naman, di ba? Ang ugali lang naman kasi, ang ugali ng China, kapag ginawa ka niya yung kamay mo at hindi ka kumibo, tuloy-tuloy gagapang yan hanggang siko mo. Pag hindi ka pa rin kumibo, kukunin niya na hanggang balikat mo. Yan ang ugali nila. Pero pag pumalag ka, aatras din yan. Ganyan ang ugali nila. Because they cannot afford to wage war. Alam nila matutulad lang sila kay Hitler ng Germany. Dahil ang buong mundo naging kaaway niya. Ito pa,
Kay Boy Amang Castro, isa lang po ang magandang tanong. Kung po ba sa bakuran nyo ay may nagtayo ng bahay nang walang paalam, papayagan nyo ba? Of course, hindi. Diba? Sabi naman ni Carlos, kalimutan muna natin ang balimbing, unahin po ang sariling atin. O, diba? Sabi niya. Okay, si Perlas naman, good PM po sa mga kabansa from Barangay 179 Caloocan. Stay safe. Diba? Andyan. Okay. Si Edwin Balong-Angay ay nanonood daw. Ayan, palakpakan po natin itong mga manggagawa ng Philippine National Railways. Ayan. Nanonood din sila. Sabi ni Joel Tulyao, idilat ang mga mata. Oh, idilat daw natin ang ating mga mata. Dilat natin. Dilat. Dilat. Oh. Lakayan mo pa ang dilat mo. Si Joel Tulyao yan, ng Philippine National Railways pa rin yan. Dilat yung mga mata nyo. Dumilat tayo maigi. Ayan, makita natin maigi. Di ba? Okay. So, bago tayo magpatuloy, mayroon lang akong gustong isingit, attorney ha, huwag kang aalis dyan, sandali lang itong akin. Meron po kasing programa ang ating UDDS po, yung ating welfare fund program, okay na po yun. We are in the welfare fund program, yung debt assistance natin ng 10K at saka yung hospital assistance of 10K. Okay. Saka yung Balikatan Cares, okay pa rin po yung Balikatan Cares natin. Ano po, nagpapautang pa rin po ang Small Business Corporation. Ang Nueva Ecija po ay marami na pong nakakuha ng utang at nagnegosyo na. So we have the rabbit farming. Magbibigay po ang UDDS ng isang pair of rabbit to be given to the members with a cage. May cage na dapat ha. Bawat isang cage na pang isang pares, isang pares. Oo. Kung gusto mo magkaroon dalawang pares, hindi yung cage mo, gumawa ka ng pandalawang pares. Okay. Tapos yung food cart po natin, pwede na po kayong pwede na rin po tayong mag-apply by next week. Yung food cart, mag-apply na po kayo para makikita na yung food cart. At saka mayroon po tayong immediate hiring of 120 household service workers for deployment po sa Riyadh, Jeddah. Yun po ay para sa mga VIP at mga royal families. Yun po. May deadline ba yan? May deadline ba yan? Hindi, wala pa naman. Basta okay na yan. Tapos ito yung po. MMDA, yung hiring ng MMDA. Yung hiring ng MMDA. Nagpapasalamat po kami at meron na po tayong ibang member na nag-report na sa akin na nagte-training na ngayon. Ngayon, kulang pa rin sila at nangangailangan pa rin sila ng ibang mga enforcer na dumulog na kayo. Pumunta kayo rito sa opisina, magsabi kayo sa amin para mabigyan kayo ng certificate of recommendation. Bali para masasabi na nating parang isang paa nyo na ipasok nyo na sa pinto. Ng MMDA. Ganito po. Okay. Ngayon, meron pa tayo yung sa mga security. Pero wag muna natin i-discuss. Saka na lang yan sa next. Ito po, meron po tayong bagong bonus po. Yung bagong-bago lang po ito. Lo-launch natin ngayong araw na to. Mag-uumpisa na po tayo. Yung pag may 20,000 pesos bonus for every 5,000 members. Ayan po. Pag kayo po, yung grupo ninyo ay pa-member ng 5,000, magbibigay po in addition to your share at saka incentive nyo dito sa UDDS, nagbibigay po tayo courtesy ni Tito Efren, ni Tita Doray, at saka yung ating kabansang si Richard Yu. Maghahati-hati kami ng tigli 5,000 sa initial na yan. 20,000 sa unang 5,000 na accumulate ng 5,000 members. Ano po? Para sa Robbins. Pagdating sa NCR, sa mga city, kailangan district. Opo. Okay, per district yan sa NCR, hindi per isang buong bayan. Kaya po, okay na po tayo dito. I-consider na rin po natin yung mga nakapagpadala ng enrollment ng UDDS membership ng January. So mabibilang na po yun, kasama po sa bilang ng 20,000. Sabi po ni Rosana Pascual, hello sa inyo lahat dyan. Asan si Ate Doray? Hoy, Doray! Ate Doray, naku, nawawala to si Ate Doray, ha? Teka nga, ano ba nangyari dito kay Rodora Morales? Rodora Morales. Ano na nangyari sa'yo? Hindi man lang dito pumasok at hindi man lang siya
Hindi man Nag-hi. lang sumilip. Hindi man lang sumilip. Hindi, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Nag-text siya sa akin. Ano? Anong sabi niya? Nasa isang pagpupulong siyang special. Hindi mabunot. Wow, ha? Hindi mabunot. Special na pag Hindi mabunot yung ngipin ng dentista. Ang bihira. Kung ano-ano kagad siguro, ang iniisip. i-kuha na natin si Attorney Howie Okay. para mahingan na rin natin siya ng kanyang... Balik tayo ng Atty. Howie. Naghintay ninyo eh. Oo. Tony, buhay ka pa dyan. Yes po. Of Okay. course, of course. Masaya ho tayo dito. Saka alam mo kasi, attorney, marami po tayong mga programa dito sa UDDS at yun po yung aming binabanggit. Kasi po, ang UDDS po is a non-political, non-partisan, non-profit organization, pero napakarami po natin matutulungan na member ng UDDS. Kailangan maging member ka na rin namin, attorney, para maging kabansa ka. Ang tawagan po Opo. natin. Ang tawagan namin dito, kabansa. Ako po tumutulong sa lahat po, anytime and every time. Sige Apo. po, attorney. Okay, Okay. so Attorney, ganito. Mabuhay ka. Ano ang kasi ayaw naman namin i-hold ka na rin ng so dito at alam namin napakarami yung Final ginagawa. na tayo. Sa issue ng West Philippine Sea na ito sa mga tinalakay natin kanina, nagpapasalamat kami siguro dito naman sa maiksi natin pag-uusap ay naunawaan ng iba nating mga kababayan at ng mga kabansa natin yung usapin ng West Philippine Sea. Sa party mo, Attorney, bilang isang batikang abogado, tayo ba ay kaya nating ipanindigan talaga itong issue ng West Philippine Sea at ang Pilipinas ba dito ay napakalaki ang kanyang laban kahit na napakadambuhalang bansa, napaka-powerful na bansa, militarily, economically, ang bansang China, ay meron bang kakayanan talaga ang Pilipinas na ipaglaban ito? Opo, ang punto de vista po nito, simple lang po. Ang pinaglalaban po natin dito ay ang ating soberenya at ang sovereign rights over the exclusive economic zone. At hindi naman po nag-iisa ang Pilipinas dito. Lahat po, ang buong mundo ay sumasang-ayon at sumusuporta at naniniwala sa karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas over these waters and this area. Kaso, except for China. So, ganito talagang tanong ko po sa lahat. Sasama ba tayo sa international community o luluhod ba tayo sa bully na si China? Kung ako ho ang tatanungin nyo, dun ho tayo sumama sa diplomasya, sa negosasyon, kaakbay po, kasabay po ang ating pong international community laban po sa China. Yun po. Okay, maraming salamat po, Attorney Howie, at sana sa susunod any parting words po? O may mga katanungan pa ba ang ating mga kasamahan Wala dito? na si po, Vice? kasi overtime na si Attorney Howie dito sa susunod. Attorney, ha? Balik ka ulit dito, ha? Kasi ang Ako nasa naman opisina po natin. Masaya Ano po. Masaya po kung kasama kayo, Sir Edgar, Sir Marinette, Ma'am Marinette, at Sir Fred. At kinagagalak ko po. At salamat po sa inyong imbitasyon. Anytime po, I'll be more than willing na sumama kayo. At sana, God willing, pag matapos ng pandemya, masamahan ko kayo sa studio para mas maganda yung ating Ay, talakayan. sige Yan, po. mas Yan. magandang Promise talakayan yan, natin. ha? Attorney, ha? Promise. Opo. Okay, Maraming sige, salamat po maraming at mabuhay salamat. ka, Attorney Howard Calieja. See you Salamat po. again. Magandang hapon po. Thank you po. Thank you po. Shout out! Shout out! Sige po, Attorney. Okay, Thank maraming you. salamat. Maraming salamat, Bye-bye. Atty. Okay, kay Carlos mabuhay de la ka. Cruz. Bakit po ba nangyayari to? Kasi hinahayaan natin mangyari. Parang isang bata na hinayaan mong gawin ang gusto niya, hayon, lumaking pasaway. Yan ang China ngayon. Aba, blessed afternoon from Johanna. Yun ay galing kay Carlos de la Cruz yun, ha? Kay Rosana Pascual. Hello po sa inyong lahat dyan. Asan si Ate Doray? Oh, yan, Ate Doray, ang daming nagtatanong sa You iyo. are wanted. Wanted. Si Christopher Cortez Bautista, si Chris, maalab na hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na kina Ma'am BP Marinette,
Chair Efren and Sec Janegay. Si Rosana Pascual, sabi niya, Tita Ozzy. Ano ba yun? Ano daw yung Uzi? Ano ba yun? Si Rosana Oz. Pascual. OC. OC2, di ba? Si Marife David ay nanonood pa rin with us. Si Chris ulit. Pwede po magkaisa at manindigan sa payapang paraan. Ang utang na loob ay gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. No? Di ba? Kayo halatado kayo ha. Masyado kayo nagpapahalata. Okay. Yan po. Ano pa ba? Kasi, Kaya nga natin ito Vice, kay friend, kaya natin tinalakay ito. Mahalagang lahat ng mga kasapi ng UDDS ay maidukaran sa issue talaga ng West Philippine Sea. Para pag tayo nagdesisyon, pagdating ng panahon, ano ba talaga ang maging stand ng UDDS, at least naliwanagan natin lahat. Hopefully, yung mga hindi nakakapanood, alam po ninyo, naiintindihan natin na hindi lahat ng ating mga kabansa at mga kasapi ay nakakapanood dahil sa unang-una, mamaya walang data. Wala nga namang load. No? Kaya minsan hindi tayo napapanood ng matagalan kasi walang pang data o kaya mahina ang signal nila. Pero tayong makakarinig at nakakaunawa, i-share natin sa ating mga kabansa. Isang kung ano itong mga bagay nito. Isang ano lang ha, paliwanag lang ha, baka hindi nyo naiintindihan sa English ang UDDS. United Defenders for Democracy and Sovereignty. Kung tatagalugin po natin ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sige. Tagapagtanggol. Nagkakaisang tagapagtanggol ng demokrasya at soberanya. ano yung soberanya? Ha? Spanish Yung pag-aari natin. Soberanya. Pinagtatanggol natin ang ating pag-aari. At ang West Philippine Sea ay Pag-aari natin. Ng Pilipinas. Kaya dapat ipagtanggol. Alam po ninyo, marami tayong, di ba may mga marami tayong membro mangingisda. So meron tayong mga kasamahan dyan sa area ng Zambales. Talagang, siyempre, poproteksyonan din natin. Alam mo ba dito sa Manila Bay, pinagbabawalan ang mga mangingisda dyan na mga kasamahan natin. Kasi masisira yung diorite ba yun? Oo. Masisira yung... Pero yung ano ba yun? yung West, Ano ba yun? Ewan ko. basta may masisira. Masisira yung white sand. Yung May West tinabot. Philippine Sea na pag-aari natin ay nire-rape, ginagahasan ng mga China. maingis ng Chinese doon, hindi natin mapaalis at hindi natin Nagsimula yan yung mga taklobo. Alam mo yung mga taklobo, yung mga giant clam. Pinagkukuha nila ang laman at pinagpapatay nila. Tinumpok-tumpok lang nila yung mga shell sa ilalim. Alam nyo ba kung gaano katagal bago lumaki ang mga giant clam na yan? Na protected species yan. Protektado yan, hindi dapat pinapatayan. Pero sabi ngayon ni General Elizar, nabasa ko dun sa news Ano sabi kanina, siguro yung PNP Maritime Group ay magpapatrol na yan dyan. Ay, very good. Ay mabuhay ang PNP Mabuhay Maritime. kayo, General. Mabuhay, General Elizar. Doon Idol. naman kinongratulate na kita kaso hindi ka pa naupo noon. Oo, Pero last ngayon, year. natuloy na. Oo. Napakagaling na tao po niyan, si General Elias. Sa wakas, ang babantay ng PNP Maritime Group ngayon ay hindi yung mga maliliit na mangingisda dyan sa Lobotas at saka Kundi- yung mga maliliit na mangingisda natin dyan sa Municipal Waters Kundi- na palaging hinuhuli at hinihingan ng multa. O hindi yan. Punta tayo dun sa West Philippine Sea kasi talagang sinisira talaga. Kitang-kita naman natin dun sa mga pictures, di ba? Vice at saka kay Efren. Ang lalaki ng lambat, ang lalaki ng mga barko na pangisda doon. Meron nga kwento sa akin noon na yung hindi ko nasasabihin kung saang bayan, kung saang probinsya, kung sinong gobernador. Dahil noon pa naman ito. May nag-tip sa kanya na merong illegal fisher. Mga nagdidinamita sa dagat. Okay. Na bawal na bawal. Bawal na bawal talaga. Talagang yung mismong gobernador pumunta at gusto niya talagang mahuli. Pagdating nila sa may pangpang, kinuha nila, ano yung pinakamabilis sa bangka rito? Ito po. Sinakyan nila yung bangka. Hinabol nila. Kasama daw yung Philippine Maritime. Nandun, may stasyon doon. Hinabol nila. Wala silang nakita. Ano?
Bakit? Pagbalik nila, di sama ng loob ng gobernador, hindi ko lang nahuli. Pero hindi nila alam, puta, may nag-report din pagkatapos nun na may nagsumbong din sa kanila, sir, yung ginamit din yung bangka, yun po yung sasakyan ng mga illegal fisher. Ganon. Natunugan din po kayong huhulihin ninyo, kaya bumalik agad, nagtago. May nagsabi. Ayun. May nagsabi. Ha? May nagsabi. Oo. Alam nyo bang, yung mga membro natin mga isda dyan, tinulungan ko yan hanggang sa pumunta kami sa Commission on Human Rights. No? Dinala ko sila sa Commission on Human Rights para talakayin ang situation ng mga isdang yan. Ano bang, ito lahat na nakapaligid dyan sa Manila Bay, ng mga local government. Tinipon kami lahat ng Commission on Human Rights sa opisina nila dyan. Panahon pa ni Chairman Eta Rosales. Para lang masabi na itong mga mangingisda natin ay ganito masyadong naapi. Ganyan. So, walang nangyari. Hanggang sa nakikipag-meeting pa kami sa Campo Crame, sa PNP Maritime Group, ganyan, walang nangyayari. At nasasaktan nga tayo, nakikita nga natin, no? Sinisira na yung karagatan natin sa West Philippine Sea. Hindi yun ang ating hulihin at hindi mapahirapan. Totoo yan. Yung mga liliit natin mangingisda dyan sa Nabotas, dyan sa Sila ang Sambales. Pero mo yung galunggong noon nabutan ko pa yun, 80 lang, 60, 80. Ngayon, 200 plus na. Galing sa atin, imported from China. Ano ba yan? Sino yung nakausap natin dito, taga-Bipar? Si Madam. Si Undersecretary. Undersecretary, Yusek. Teka na yan. Kalimutan ko na. Yusek Ching. Ching. Oo. Hindi ba sinasuggest ko nga pa nga sa kanya na magkaroon ng sukatan kung ano lang yung pwedeng ibenta para maiangat naman yung estado at standard ng mga paninda natin sa mga laman dagat. Problema nga, wala nga silang susukatin kasi kinuha na ng China. Hindi, katulad halimbawa ng talaba. Yung tahong. Abay, makikita mo ibebenta sa iyo sa balde-balde kahit pati ganyan kaliit ibinebenta. Kasi yun na nga lang naiwan sa atin Hindi, yung may control naman sila dahil nasa may gilid lang ng pangpang yan Okay, hindi naman yan yung sa may deep sea Yun na lang yung standard na yan. Pababa na ng pababa ang standard natin. So, kailangan natin iangat ang sarili nating standard mga kabansa sa mga paninda sarili nating paninda. Okay. Huwag nating, yung sarili nating produkto, huwag nating babuyin. Tama. Ito si Willie De Vera. Sa magandang hapon sa mga kabansa and mabuhay watching from Pangasinan. Si Ben Saban from Barm. Okay, ang Barm nag-schedule na ulit sila na tayo pumunta doon. Salam mga kabansa. Darating dito si Salipada, si Dato Salipada sa Sabado, babalik kaagad siya, magsasubmit lang ng membership nila para ihanda naman yung pagbabalik natin, pagpupunta natin doon. Okay, nandyan si Director Jack Alejandro. Huwag kang umalis dyan. Tahin mo kami. Malapit na kami matapos. Okay, inaano ko lang yung pinapasadahan ko lang yung mga hindi pa natin nababasa. Baka mag-aalit sila. So boy, Amang Castro, mga pamangkin ko, si Michelle at Karen Castro. Sino ba yan? They are watching right now. Hello sa inyo dyan sa... taga San Antonio, Nueva Ecija. Tama nga. Oo, kasi nga naman, totoo yan. Kasi nung nakaraan, alam mo, marami ako nakitang hindi natin nabasa. Oo nga nag-effort tong mga kasamahan natin, kabansa natin po, na mag-ano. sa mga UDDS, lagi po kaming nanonood. God bless sa inyong lahat. Itong si Ed Baligan. Magandang hapon mga kabansa. Watching here at BKM Union House. Sino to? Mukha yatang ito sa Union yata to Si engineer yan, si engineer. Tama. Okay. Ito si Weng, Bethelyn Weng Morales Ordanel. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po sir and ma'am na host. 10 million strong. Ito pa, si Rosana Pascual. Christopher Cortez Bautista, nabasa mo na? Si Christian, nabasa ko na. Yan, at least nabasa natin. Sino pa bang hindi natin nababasa?
Wala na Pero yata. pero tingnan niyo matindi yung yung hanggang ngayon mainit talaga yung palitan Sabi, ng gobyerno at saka ng no? Oo. Ng, Sana ni na Secretary De Rosario, ni na Justice Carpio at saka on the other side naman si Harry Roque at saka presidente sana mag-unite tayo bilang isang bansa talaga na magkaroon tayo ng common stand. Nag-aaway-away ang mga pinuno natin. Di siyempre ang China naman tawan-tuwa. Happy siya. no, nagpa-popcorn na nga sila eh. Sige, Nagpa-popcorn na, mag-away-away kayo dyan. Para tayong telenovela eh. Ewan ko ba, bakit ba tayong mga Pilipino Diyos ko, ano ba meron tayo? Oo. Kaya nga tayo sa United, mag-unite din tayo. Unite tayo, Talagang oo. dapat united talaga Si tayo. Joanna Apuan Kaimo, blessed afternoon po. Sino ba yun? Ang taga saan ka ba, Johanna Apuan Kaimo? Alam mo kanina, nag-meeting na yung UDDS Central. Kasi nga sa pagpanaw ng kanilang dating chairman na si Edwin Abanyo, Chairman Edwin Abanyo, ang pumalit na OIC ngayon, Officer in Charge, or chairman nila ay si Chairman Ber Robelius. And I'm just glad he had his first meeting with yung mga grupo nyo. And very successful naman yung kanilang meeting. Kay Lilia Valdez, kumusta ka na dyan, Lilia? Oh, yan. At least GHQ tayo ngayon. GCQ, GCQ tayo, medyo lumagluwag na tayo dito. tayo ng Pero mag-ingat pa rin kayo, Mag-ingat pa rin At tayo uulitin kahit ko po. na lumuwag na po ang nag-GCQ. Hindi po ibig sabihin nun, ilalagay nyo na lang sa leeg yung face mask nyo. At saka Miss Marife David, yung pwede pa tayong mag-guess ng mga, of course, yung ating mga nakakuha na ng mga loans nila, nagumpisa na yung pamumuhay, yung kanilang mga business. Oo, meron silang ipinalabas. Isa lang doon sa chat tao group na nagpasalamat siya. Magpa-video ka ng kahit may maikli lang, mga 5 seconds lang na pasalamat. Huwag naman 5 minutes. Dahil para maisama lang natin sa video natin kung gagawa tayo ng mailagay natin yung mga nagpapasalamat. Oo. Para makita ng mga ibang miyembro na kung gaano karami na yung mga nakinabang at natulungan. Okay, yun ang ating Diba? Tama yun. Oo, tama yun. Saka yung mga anong sinasabi dito? Meron dito sa West Philippine Sea, doon sa survey, yung results ng video, ang sinasabi ni director dito, nagkaroon ng poll kasi, nagbotohan, at ang sinasabi dito, kasi doon sa inilagay nating title, Paglalaban mo ba o ipamimigay mo na? Ayan. Ang resulta, Wala pa starting now. Mag-start tayo. Babasahin natin yung resulta sa next Saturday. simula ngayon yan. Ngayon. Ano yung ipaglalaban 100%? Oo. Paano ba ang nito? Paano tayo makapag-activate niyan at masabing tayo po ay Makaboto doon sa poll. Sabihin natin mamaya. Pagsasabi natin. Okay, ulitin ko lang. Gusto kong iliwanagin yung ating mga itong ating mga ginagawa dito, yung ating kung ikaw ay magiging member ng UDDS, yung ating mga programa, tapos yung bagong-bago nating programa na 20,000 pesos bonus for every 5,000 members. Ang sinasabi ng may iba, meron po kasing nagre-react na sinasabi nila, paano pag wala kaming let's say it's a group, isang organisasyon, leader siya ng organisasyon, makakakuha daw siya ng 5,000 sa iba-ibang organisasyon, hindi province. Sila po ba daw ay entitled sa Pakiulit. Let's say ganito, ako ay isang leader ng isang organisasyon na malaki. Anong organisasyon? Meron siya kasi sinasabi yung tech organization, yung mga technical, yung meron silang mga manggagawa na technical. Ang pinag-uusapan natin dito is probinsya. Kaya nga, ito nga tanong niya. Ang tanong niya, paano kung kami naman gusto naming sumali na makakuha ng 5,000? O bakit nyo naman kami i-stop nag-effort din kami na magpa-member ng 5,000? Sina Tita Cora yun, Tolentino. Kasi marami silang, alam mo sa digital tech,
Marami sila kasing hinahawakan ng mga Okay. malalaking mga business. Bali mga- magiging isang distrito sila. Hindi, ibig sabihin, Ayun na nga, isang grupo. Oh, yeah, Parang isang parang- wing. Ah, Isang yeah. wing sila. So pwede rin kaya yon. Tinatanungan niya kanina sa akin, hindi ako makasagot. Dahil nandito na tayo, didesisyonan natin yan. Kasi si Madam Cora Tolentino, just like itong si Glenda, yung isa rin naman na sinasabi niya, na marami silang grupo. Grupo ng magsasaka, grupo ng ano, iba-iba. Na ano, gusto nilang mag-member. Yung ano niyan, may kanya-kanya mga probinsya naman yan. Oo nga. O, di ayaw din naman Yung nila. Like the technical- Fisher Folk of the Philippines. Mga samahan na manggagawa. O, sila daw, gusto nila, sila din, sina Chris. Sabi nila, paano kami? Gusto din namin bumuo ng 5,000. Siguro pagbigyan na natin yan. Total naman, pag naumpisan na natin yung 5,000, bibigyan din natin yung next 5,000, may ano lang tayo. Ako, I will leave that to the proponents of the program. ikaw kasi yung proponents. From their own pockets nga naman yan eh. Hindi, yung they una have- lang. Yung, Yung una lang. yung una lang to eh. Yung una lang eh. Ay, yung una lang. Kumbaga yung seed. At meron akong meron akong suggestion. At meron akong Minotify motion. na nga ni... Minodify ba? Teka, may motion na kasi ako na hindi lang yung first lang yung ibibigyan natin nang galing sa mga proponent, sa mga sponsor. Pero yung second, third, bigyan natin, bakit ililimit natin? Nagtatrabaho nga naman sila. Meron akong motion na i-discuss natin sa Saturday regarding that matter na bigyan din natin yung mga sumusunod. At ipapakita natin na galing talaga. Tingnan natin kung saan manggagaling. Pag-uusapan natin. Or as long as it is for the good of the pocket and for the good of Not for the good of the pocket, for the good of the pocket of our our leaders. leaders and Oo. our Kasi alam mo, coordinators and activists. Yan. Kasi sinasabi nga ni Tita, paano ako? Wala naman akong probinsya. Kung saan-saan. Kasi meron sila kasi yung mga digital, ginagawa nila. Like for example, yung manggagawa doon sa Santa Rosa, manggagawa ng iba-iba ba na mga kasama nila dito, magme-member sila. Ginagawa Kasama. nila yung taga Santa Rosa. No? Oo. Hindi lang, alam mo, yung Santa Rosa, hindi lang Santa Rosa yung mga yon, nanggagaling sa iba-ibang manggagawa yon. Sa Santa Rosa lang sila. Actually, yan ang kwan natin dyan kasi, katulad ng halimbawa, discussion lang. Ako, taga Kalamba, halimbawa ako. Diba? So, dapat, doon ako sa Kalamba chapter. Sabihin natin kung Kalamba City. Pero, grupo ako ni na Tita Cora. ni Cora, na sinasabi mo, na Cora. Dahil we belong to an industry. Halimbawa, an industry, di ba? So, yun sinasabi. For purposes of that, Saan ka bibilang ngayon? Doon ka ba sa probinsya o doon sa grupo ni Cora? Sa grupo nila, siyempre. Pero pagdating dito sa opisina, paano nilalagay kasi yung province mo eh. Hindi na, kung sino yung nag-submit, yung grupo na nila. Gagawan na lang ng computer yon. Total sila naman na ilo-launch na natin sa Saturday. Okay, yung ngayon, digital. since they are not a district They are not a or province. they're not a province, no? They are nationwide. Oo. We will need to raise the stake on them. Instead of 5,000, I will suggest, hindi. Pag-usapan natin yan. Hindi. Pag-usapan natin Technicalidad ito eh. nationwide. Nationwide ang Grabe ang laki ng pinag-uusapan. kanilang... Ang laki ng scope ng membership mo. So, sa akin, I think it would just be fair for the provinces and the districts na mas marami dapat ang kunin niya muna. Although, pag na-attain niya yun, bibigyan pa rin naman siya ng 20,000. Siyempre may conditions. Kasi pag-usapan natin Yung yan. condition yan. Pag-usapan natin. Because national yan eh. In essence, inagawan mo din yung halimbawa, yung bang probinsya ng Laguna, inagawan mo rin siya, meron ka na-recruit doon ng mga 100. Tama. O inagaw mo yung 100 na pwedeng maging kasama doon sa 5,000 Hindi, nitong mo rin sila probinsya. guna. Kumuha din siya sa iba. Ha? No. When we talk of province, talagang tagaron lang siya. When you're talking of walang flying voter dito. Flying member. Kailangan may klarong mabuti yan. Pag-aralan natin yan. Pag-usapan natin, ha? Kung taga-distrito ka, kung first district ka ng Quezon City, talagang linawin natin
taga First District ka ng Quezon City. Okay. Para kasi yun nga yung kasing kamay parang nag-aagawan, hindi magandang O hindi rin maganda yun. maganda. Yung bang fair is fair. Kung taga Second District na recruit mo, sumama, I-refer mo. ibigay mo pa rin sa Second i-refer mo. District yun. I-refer Fair mo is siya. fair. Para kung yung mga taga Second District, may na-recruit taga First District, ibigay din sa iyo. I-refer din, oo. Para walang agawan. Yun ang kapatiran natin. Kapatiran yan. Ibang ano yan, ibang magtulungan tayo. Di ba? Oh, hindi just for the sake of money, kung hindi yung ultimate goal talaga na pagkaisahin natin yung grupo natin. Oo. Yun hindi ito tayo- mga ano lang ito, parang mga bonus yan. Oo, bonus. Bonus nga. Ika nga, Sa bulsa nagsimula mo. lang ito sa katuwaan lang na, Oo, na katuwaan. magsabi ako, na magbibigay ako. Kita mo yan? Oh. Okay. Eh, yun nga lang, pinalaki niya eh. Oo. Para masaya. Imbis na ibibigay sa akin ni Ka Efren yung 5,000 niya, hindi na eh. Wala Ibibigay na eh. na lang niya dyan. Hindi naman ako magreklamo. Oo. Kasi kaayusan eh. Di ba? Okay. Oh, malay mo, matuwa pa si Kaya Kay, magbigay din ng iba pa. Yan ang problema sa akin. Bihira ako matuwa. Magbibigay din yan pang pinali. Okay, we only have 4 minutes. Napakalungkot mong tao eh, no? Hindi ka matuwa. Tayo. Maalam na. Hindi naman, minuto pa tayo ah. Meron Four. pa tayo. Oh, may Meron pa 4 apat minutes dito. pa tayo. Papalit siya na eh. Nag-enjoy pa kaming ano eh. Pang Gusto ano mo nga. kagad ipalit si Doktora kagad. Oo, saka si binabasag mo yung Doktora ano at saka eh. si ano eh, si Ber eh. Nandiyan Ang sila. hiling mo naghihintay mambasag sila. ng trip eh. Usapan natin ng katuwaan eh. Oh, binabasag mo eh. May lilinawin ako yung ating rabbit farming. Oh, yung rabbit farming, nandyan pa rin tayo. Ang tagal-tagal na Huwag kang po yan. magsasabing dalawa, isa lang sa bawat isa. Oh. Actually, nung last na kwan natin, may nagsabi doon, taga Nueva Ecija yatin eh. Meron na raw na silang I-picture kulungan. nila. Oh. Ayun, taga Nueva Ecija. Hindi ko lang nakuha kung sino yun. I-report Ano mo yan. sa amin na meron kang kulungan. Andyan naman si Marife. Yung Oo, chairman. i-report nyo kay Marife nyo. na meron. Picturean Para na niya. sigilan na natin si Tita Doray. Oo, dahil para may deliver na. Kung Oh, nasaan hindi. yung Kung ano naman yan, ang system naman yan, kung saan may available na rabbit, dahil kasi nagkakaubusan eh. Oo. Mabilis ang rabbit. Ito ang system kasi niyan. Merong isang mga rabbitry farm, yung bagong silang pa lang, ngayon, Binabayaran na. nagpapareserba na. Kaya dapat ganun. Kaya kailangan yung bago pa man isilang, nakakapagpareserba ka na. Ay, makakatikim na ako ng karne niyan. Mm. May nangangako na sa akin na magkakatay sila doon sa Pampanga. Sino? Sa ano yan? Rabbitry? Rabbitry. Ewan ganyan. Oo. Sige, makatikim na nga. Yung ganyan. Okay, meron na Masyado tayo. tayong nade-delay na masyado itong proyekto ng rabbitry dahil Kaya mo na. walang hindi nyo siniseryoso. Okay. Hindi fake news ito. Malaking kabuhayan ito sa kinabukasan nyo. Di bang dagdag kabuhayan lang naman to? Sige na. Mabenta ng 300, 500 yung isang rabbit. Masama pa ba yun? Hindi masama. Oh. Mahal ngayon ang karne ng baboy. Ba? Oo. Alternatibo yan. Wala kang pambili ng karne ng baboy. Katayin mo yung isang rabbit. O, wag Wala natin tayo. parinig kay Marinette dahil namatayan ng rabbit yan. Iniyakan niya nung bata siya. Oo. High school ako. But anyway, I will Okay. support the project. Okay, magpapaalam na tayo, mga kabayan, kabansa. Okay. Huwag kayong mawawala. Kailangan nanonood kayo parati dito at susubaybayan nyo ang ating programa dahil marami kayong magagandang makukuhang aral at ang proyekto at mga programa ng UDDS ay malalaman nyo. Ang iyong kapatid, kabansa at kasama sa lahat all the way ng UDDS, ang iyong Vice President Marinette Campoa po. See you again on Saturday. Okay, ito po tatandaan nyo yan Ano yun? like and share. Oo, like and share. Like and share. Yan po pindutin nyo po ang buton ng like and share pag nanonood kayo para mas marami ang nakakapanood sa atin. Tandaan nyo po pindutin nyo. Ang hindi pumindot, pangit. Ito po si Efren Reyes, ang chairman ng National Membership
Okay po, magkita po tayo ulit sa susunod na linggo at Sabado. Sabado. Okay, so mga kabansa, at umabot na naman tayo sa ating paghiwa-hiwalay pansamantala. Maraming salamat po sa lahat na nanood at nakinig. At nagpapasalamat po tayo kay Attorney Howie Caldeja sa kanyang pagpunta rito. At yan, sabi ng Vice President natin, manood tayo palagi. Ang dami po natin pinag-uusapan nitong importante para sa ating organization. So, UDDS, Walk with pride! Bye-bye! UDDS. Hosted by Marinette Gambon, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS. Walk with Pride.